sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Department of Foreign Affairs o DFA, isinailalim na sa Alert Level 3 ang krisis na nangyayari ngayon sa Gaza. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak ang suporta para sa pamilya ng dalawang nasawing Pilipino sa gitna ng kaguluhan sa pagitan ng Israel at Hamas Group. Hataw Balita. 25 pesos per kilo na halaga ng bigas na bibili na ng mga residente sa Negros Occidental. Hataw Balita. Mahigit 25 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu nasabat ng mga otoridad mula sa isang Malaysian national sa Ninoy Aquino International Airport. Hataw Balita. Whistleblower sa umano'y korupsyon sa loob ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, itinurong tumatanggap umano ng payola mula sa ahensya. Hataw Balita. At mga natatanging programa ng pamahalaang panlalawigan sa bansa muling kinilala sa katatapos na Galing Pook Awards 2023. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, isinailalim na ng Department of Foreign Affairs o DFA sa Alert Level 3 ang krisis na nangyayari ngayon sa Gaza. Sa naturang crisis alert o crisis alert level, maaari nang voluntaryong bumalik ng bansa ang mga Pinoy sa naturang lugar. Sinabi rin ng Department of Migrant Workers o DMW na handang tumulong ang kanilang ahensya sa gagawing repatriation para sa mga Pinoy doon. Pakinggan po natin ang pahayag ni DMW OIC Undersecretary Hans Leo Kakdak. When the DFA repatriation process commences, may team naman tayo sa PE Jordan who will stand to help, of course. We'll be part of the team. But the lead sa repatriation there would be the DFA. Samantala, ipinangako naman ng DMW na bibigyan ng tulong pinansyal, psychosocial assistance at livelihood program ang mga kaanak ng dalawang Pilipinong nakumpirmang nasawi sa gera ng Israel at Hamas. Kasalukuyan pang nananatili sa Israel ang mga labi ng mga nasawing OFW at nakipag-ugnayan ng kagawaran kay Israeli Ambassador to the Philippines Ilan Plus para sa detalye kung kailan posibleng maibiyay ang mga ito pabalik ng bansa. Might be at this stage kasi yun nga, with what's going on. But it's been done before, right? Nung pandemic sa Saudi, we had a mass repatriation of remains. So, kakayanin naman yun. Maybe we're just at a stage na medyo we still need to get the proper clearances from the Israeli authorities. Hataw Balita. Dahil sa nagpapatuloy at tumitinding gera sa pagitan ng bansang Israel at militanteng grupong Hamas, humingi na ng tulong sa gobyerno para makauwi ng bansang mga Pinoy na nagtatrabaho sa Israel. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, nasa 22 overseas Filipino workers o OFWs ang humiling ng repatriation sa kanila. Patuloy naman ang paghahanap sa 3 unaccounted Filipino na hindi pa rin makontak hanggang sa ngayon. Ayon kay DMW Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Kakdak, nakikipag-ugnayan na sila sa gobyerno ng Israel maging sa mga employer upang masigurong ligtas na makauuwi ang mga OFW. Pakinggan po natin ang pahayag ni DMW OIC Undersecretary Hans Leo Kakdak. So far, 22 OFWs, 19 caregivers, and 3 hotel workers. Yung marirepatriate shall have already accomplished their contract, finished their contract, or at least had a good understanding and agreement with their employers. Hataw Balita. Posibleng magkaroon ng epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang patuloy na gulo sa pagitan ng Israel at Hamas militant group. Ayon kay Astro del Castillo, isang ekonomista,
Dahil sa pagkakampi-kampi ng ilang mga bansa sa gitna ng nangyayari, hindi malabong maapektuhan ang presyo ng langis. Malaking produksyon ng langis sa mundo ay nanggagaling sa mga bansa sa Middle East. Posible ring maapektuhan ang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas sa Tel Aviv. Pakinggan po natin ang pahayag ni Astro del Castillo. Ang epekto ng nangyayari sa Israel, no, and Hamas, no, ang epekto niyan sa Pilipinas ay indirect effect talaga, no, more of indirect effect. Ang pinaka immediate effect sa atin ay yung pagtaas ng presyo ng langis sa world market. Pag nagka-conflict kasi sa Middle East, may domino effect na yan sa mga neighboring countries, lalo na reliyon ng medyo sensitibong usapin dito. No? So pag nagkaroon ng conflict, lalo na madamay na rin yung mga ibang allies ng Hamas, no? Na mga malalaking bansa. Ito ay makaka-apekto sa daloy ng langis at produksyon ng langis doon sa rehiyon na yun, no? Papunta sa bansa natin at sa ibang bansa. Samantala, ayon naman sa isang miyembro ng Private Advisory Council ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi naman gaano umaasa ang Pilipinas sa Tel Aviv pagdating sa importasyon ng ilang agricultural products, kaya walang epekto sa bansa kahit pa lumala ang sitwasyon sa Israel. Pakinggan po natin ang pahayag ni Ginoong Joey Concepcion. It's not big. I don't think we should worry about itong mga. We don't trade too much with Israel, as far as I know. I mean, bulk of our purchases are from the rest of ASEAN countries at sa Amerika, dito sa mga wheat natin at asukal, the rest of ASEAN. So I think we should be fine. Hataw Balita. Isang matibay na suporta ang ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pamilya ng dalawang nasawing Pilipino sa gitna ng kaguluhan sa pagitan ng Israel at Hamas Group. Sa isang social media post, siniguro ni Pangulong Marcos na ang puso niya ay kasama sa kanilang pamilya sa oras ng kanilang pagdadalamhati. Inilarawan niya ang pagtawag sa pamilya ng mga nasawi bilang isa sa pinakamahirap na bahagi ng kanyang tungkulin bilang Pangulo ng bansa. Pinangako ng Pangulo na ang pamahalaan ay handang magbigay ng tulong at suporta, pati na ang pag-aasikaso para ibalik ang bangkay ng mga nasawi sa Pilipinas. Kasabay nito, iniutos ni Pangulong Marcos kay Philippine Ambassador to Israel Pedro Lailo Jr. na patuloy na makipag-ugnayan sa pamilya ng mga biktima at tiyakin na kanilang makuha ang anumang tulong na kanilang kailangan. Hataw Balita. Tinututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang modernisasyon sa sektor ng agrikultura bilang isa sa mga paraan upang tiyakin ang food security sa bansa. Ipinakita niya ang kanyang suporta sa industriya sa kanyang pagbisita sa isang kilalang world-class controlled climate na poultry farm sa Hagonoy, Davao del Sur. Sa pahayag ng Pangulo, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pribadong sektor sa pagtataguyod ng industrialisasyon at pag-unlad ng sektor ng agrikultura. Kinilala rin ng Pangulo ang kanilang papel sa pagsulong ng modernong paraan ng pagsasaka. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The reason that I made sure to come here, para ipakita nga na meron talagang paraan para magkaroon tayo ng sapat na supply. And it comes from, again, from the private sector. But the private sector, marami silang pinaplano. Hataw Balita. Good news po, makabibili na ng mas murang halaga ng bigas ang mga residente sa Negros Occidental. Kahapon, October 12, binuksan ng Negros Occidental Provincial Government katuwangang grupo ng mga irrigator at magsasaka ang bigas ng bayan. Dito makabibili ng bigas sa halagang 25 pesos kada kilo, pero hanggang 5 kilo lamang ang maaring bilhin ng bawat consumer. Ayon sa Federation of Irrigators Association of Central Negros, Bago River Irrigation System, nais nilang tumulong sa komunidad lalo na sa mga senior citizen, person with disability o PWD at may hirap nating kababayan. Sa pagbubukas ng bigas ng bayan kahapon, halos 500 individual ang nakabili ng murang bigas. Tatagal ang 25 pesos per kilo na bigas hanggang mayroon pang supply ang mga magsasaka.
Pakinggan po natin ang pahayag ni Federation of Irrigators Association of Central Negros President Pedro Limpangog. Maubos ini, may ara kita nakaride na sa South District. Kung ano ni siya ang malambutan sini, no? Ato liwat ibakal, kag ibaligwa, baligya, at iway man ni siya kapital. Hataw Balita. Sa iba pang balita, nababahala na umano ang kampo ni Vice President Sara Duterte matapos tanggalan ng House of Representatives ng confidential funds ang kanyang opisina para sa susunod na taon. Itong paniniwala ng dating tagapagsalita ni former Vice President Leni Robredo at dating Akbayan Party List Representative na si Barry Gutierrez. Ang naturang pahayag ay bunsod ng paglalabas ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ama ni Vice President Sara kaugnay ng issue sa confidential fund ng OBP. Sa isang pahayag, sinabi ni dating Pangulong Duterte ang kanyang pananaw kaugnay ng liderato ng House of Representatives. Ayon sa dating Pangulo, kung sakaling balak tumakbo bilang presidente si House Speaker Martin Romualdez, ihilingin niya umano ang audit sa kung paano ginastos ang pondo ng bayan. Tila binaliwala naman ni Speaker Romualdez sa mga pahayag laban sa kanya ng nakatatandang Duterte. Sa isang pahayag, iginit nitong wala silang balak tumigil sa pagtatrabaho upang maipasa ang priority bills ng pinsang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi rin anya makapipigil sa kanila ang labis na ingay. Hataw Balita. Isinigawa ng Department of Education o DepEd sa Cebu City ang isang aktibidad na layong mapalakas ang national literacy. Si Edmond Hisola, humahataw. Hataw Balita. Sa pagdiriwang ng Annual Literacy Week na itinakda sa Presidential Proclamation No. 239, Series of 1993, idinaos ng Literacy Coordinating Council o LCC ang 2023 National Literacy Conference na may temang Building a Culture of Literacy, the Power of Communities as Catalyst of Literacy Development na ginanap sa Department of Education o DepEd, Ecotech Center, Cebu City. Ang naturang aktibidad ay nagpasimula nitong October 10 na magtatapos ngayong araw ng Biyernes, October 13. We are so grateful as well that we are chosen to be the host in this LC for this year, 2020. It was emphasized as well that the role of every stakeholder, across stakeholders, both internal and external, also have a great impact for the sustainability of this program. Because if everyone are educated, so and all are literate, so our country of course will be will progress and will be developed. Ayon kay Regional Director Jimenez, layon ng conference na matalakay ang problemang kinakaharap sa national literacy at mabigyang solusyon ang mga ito. Dinaluhan naman ang nasabing aktibidad ng nasa 500 delegado mula sa DepEd, local government units, civil society organizations, non-government organizations, national government agencies, at state universities and colleges mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dinaluhan din ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang naturang aktibidad at sa kanyang keynote speech, binigyan diin niya ang kahalagahan ng literacy sa pagpapaunlad ng bansa at ang tungkulin ng kagawaran bilang pangunahing tagapagtaguyod ng national literacy. Tampok sa 2 araw na komperensya ang mga talakayan na nakatuon sa pagpapatatag ng komunidad para sa pagpapaunlad ng literacy sa bansa. Through various programs and initiatives, our goal is to promote functional literacy and ensure that every Filipino possesses the skills and knowledge needed to thrive in today's complex world. Diyos ang aming sandigan, serbisyong publiko ang aming pinakahalagahan. Mula rito sa Cebu City, Edmond Disola, humahataw. Hataw Balita. Lumabas sa resulta ng isinagawang autopsy at histopathology exam sa bangkay ng 14 anyos na si J. Francis Gumikib na walang kaugnayan sa kanyang pagkamatay ang ginawang pananampal umano ng kanyang guro. Ayon kay Rizal Provincial Field Unit Medico Legal Officer Chief Police Lieutenant Colonel Marie Ana Lisa de la Cruz,
Pamamaga, pagdurugo ng utak at pagputok ng ugat ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Rare condition daw ito kung saan tinatamaan ng mga nasa edad 1 hanggang 18 taong gulang. Pakinggan po natin ang pahayag ni Medical Legal Officer Chief Police Lieutenant Colonel Marie Ana Lisa de la Cruz. Ayon po sa hawak natin na autopsy report galing po sa forensic group ng Camp Crame, sinasaad nito na natural yung cause of death ng bata. Walang symptoms, tapos bigla na lang po. Kasi yung fragile po yung mga ugat na yon na it can rupture or burst simultaneously or spontaneously. And in other cases naman po, meron pong tension on that particular anomaly doon sa utak. In this case po, yung hemorrhage po as back up by the CT scan din po from the hospital, it came from the innermost area, which is initially it's in the medullary pontine area. Samantala, ayon kay Antipolo Chief of Police Lieutenant Colonel Ryan Manongdo, hindi na nila may sasampang homicide case laban sa guro. Gayunpaman, hindi pa rin anya lusot sa kaso ang guro dahil sa pananakit umano nito sa bata. Pakinggan po natin ang pahayag ni Antipolo Chief of Police Lieutenant Colonel Ryan Manongdo. May nangyaring pananampal pero hindi kami pwedeng magsampa ng physical injury kasi wala po tayong medical reports na sasabi na nag-incur nga ng physical injury yung bata. Bagkus, bababa lang ito sa other forms of neglect ng other violations na kaakibat sa Republic Act 7610. Hataw Balita. Nakasabat ng nasa mahigit 25 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang Ninoy Aquino International Airport Interagency Drug Interdiction Task Group mula sa isang Malaysian national na dumating sa bansa. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Tulad ng Ethiopian Airlines Flight 8644 na galing sa Addis Ababa, Ethiopia, dumating sa bansa ang isang 27 years old na lalaking Malaysian national bandang alas 9 kagabi, October 12. Ngunit matapos dumaan sa x-ray scanning at physical examination, nadiskubre ng mga otoridad na may dala pala itong hinihinalang illegal na droga. Nakuha sa suspect ang bagahe na naglalaman ng nasa 3,722 grams ng suspected shabu na may estimated street value na aabot sa mahigit 25 million pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng mga otoridad ang naarestong suspect na posibleng maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita. Target ng Commission on Elections o COMELEC na maungusan ang voter turnout o bilang ng mga bumoto noong 2018 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa pabarating na halalan sa October 30. Ipinagpapasalamat din ng komisyon ang pagdeklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na non-working day ang darating na BSKE. Naniniwala ang COMELEC na darami ang voter turnout dahil makakauwi ang mga botante sa kanilang probinsya para bumoto. Aabot sa halos 70 milyon ang rehistradong botante sa paparating na eleksyon. Pakinggan po natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Sana nga po pati October 31, sana nga po nadamay na rin dahil alam niyo po kapag mahaba-haba yung bakasyonan, nauwi yung ating mga kababayan sa bawat probinsya nila, sisiguraduhin at na makakaboto sila. Tayo po kasi nag-aambisyon na mahigitan yung nangyari noong 2018 kung mga 70% yan, sana man lang mga 75% ditong darating na barangay and SK elections. Samantala, paalala po ng COMELEC, bawal ngayon ang nakaugalian tulad ng pamimigay ng bowlers, payong, panyo at iba pang bagay na may halaga. Tandaan niyo po ito, wala makakapigil sa COMELEC na lagi naming ikarga yung obligasyon na yan o responsibilidad na yan sa kandidato. So kung ako po yung supporter, iwasan nyo na lang po magsuot ng ganyan kasi baka yung kandidato nyo pa na minamahal ninyo ang makasuhan po ng Commission on Elections. Hataw Balita.
17 araw na lang o sa darating na October 30 na ang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa bansa. Ngunit sa Calabarzon Region, bukod sa seguridad sa halalan, pinaghahandaan ng Commission on Elections o COMELEC, Philippine National Police o PNP, Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine Coast Guard o PCG ang pag-aalboroto ng Bulkang Taal. Ayon sa Police Regional Office 4A, nasa 9,000 pulis ang ipakakalat sa araw ng halalan. Sa ilalim ng Alert Level 1 ay patuloy ang aktibidad ng Bulkang Taal. Sa tala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX, as of 6 a.m. nitong Miyerkules, October 12, nasa 9,762 tons per day ang ibinuga nitong sulfur dioxide na anilay, pinakamataas mula Enero nitong taon. Hataw Balita. Dahil sa inaasahang kakulangan sa mga guro na magsisilbing Board of Election Inspectors sa lalawigan ng Abra matapos ang kanilang pag-back out, sinanay ng Commission on Elections o COMELEC ang nasa 72 police officers na magsisilbing Special Electoral Board sa probinsya. Si Grace Flores humahataw. Hataw Balita. Dahil sa pangamba sa kanilang kaligtasan, hindi bababa sa 13 mga guro sa mga pampublikong paaralan sa bayan ng Bukay, Abra ang umatras sa paglilingkod sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa October 30 sa gitna ng tumitinding tensyon sa lokalidad. Ayon kay Commission on Elections Cordillera Regional Director Julius Torres, ang mga guro ay magsisilbisa ng miyembro ng Board of Election Inspectors o BEI sa darating na BSKE, ngunit dahil sa naranasan nilang panirigali at pananakot ng hindi pa nakikilalang mga armadong lalaki noong mga nakaraang linggo. Inihayag nila na bumisita sa kanilang mga bahay ang nabanggit na grupo at pinagbantaan sila. May mga nag-request ulit na nag-back out. So natagdagan na yung request namin for EB, Electoral Board na PNP ang uupo. So ngayon, total na ngayon is 31 for the entire Abra. Dagdag pa nito, mas maraming guro ang posibleng umatras pa sa kanilang mga tungkulin sa halalan kasunod ng engkwentro sa pagitan ng ilang pulis ng Bukay at isang armadong grupo sa sitio Nagsangalan sa Barangay Layugan hating gabi noong Lunes. Upang madagdagan ang kakulangan ng mga BEI, ayon pa kay Torres, may mga pulis na ipakakalat upang palitan ang mga guro na umatras sa kanilang may iwan na pwesto. Sa Abra, mayroong 72 sinanay na pulis ang magsisilbing miyembro ng electoral boards at 31 sa mga ito ay naideploy na sa iba't ibang bayan ng Abra. 14 sa 31 pulis ang ipakakalat sa bayan ng Pilar kasunod ng kahilingan ng lokal na pamahalaan. Nauna nang nabanggit na ang munisipalidad ng Pilar ay inilagay sa ilalim ng kontrol ng COMELEC noong nakaraang halalan. Ide-deploy ang 8 iba pang tauhan ng pulisya sa kabiserang bayan ng Bangged kung saan ang ilang mga guro ay umatras din sa kanilang mga tungkulin sa halalan dahil sa takot sa kanilang buhay. 6 pang pulis ang ipakakalat sa bayan ng Lagangilang dahil naman sa matinding tungkaliang nangyari sa lugar, habang 3 iba pa ang ide-deploy sa bayan ng Lagayan. Ilalagay lang sa yellow ang isang yellow category ng isang area kung dati na kasing may mga history na yan ng election-related violent incidents. Although hindi man nangyari yan ngayon, may mga incidents na nangyari yan before, kaya dapat may lagay yan sa yellow category. But all other barangays naman natin sa CARs na sa green category. Kinumpirma nito na may 122 na kandidato para sa barangay kapitan at konsihal ang nag-withdraw ng kanilang kandidatura dahil na rin sa matagal na tensyon na may kinalaman sa botohan sa kanilang mga lugar. Sa loob ng maraming taon, kilala ang Abra sa karahasan na may kaugnayan sa halalan kabilang na ang mga assassination incident at iba pa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Baguio City, Grace Flores, humahataw. Hataw Balita. Ibinunyag ngayon ng isang transport group na umano'y tumatanggap ng lagay o payola sa loob ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB si Jeff Tumbado
na nagsilbing whistleblower sa umano'y korupsyon sa loob ng ahensya. Si Tumbado ay dating nagsilbing executive assistant ni suspended LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Ayon kay Michelle Sapangila na siyang may-ari ng isang transport corporation, mayroon umano siyang mga unit ng taxi na na-impound ng LTFRB kahit pa mayroon itong legal na prangkisa. Nais niyang ilapit ito noon kay Chairman Guadis para magawan sana ng aksyon ang kanyang problema. Ngunit pinadaan muna umano siya kay Tumbado. Direkta niyang inakusahan si Tumbado na siya umanong nang hihingi sa kanya ng pera kapalit ang pag-areglo sa mga na-impound niyang taxi. Pakinggan po natin ang pahayag ng taxi operator na si Michelle Sapangila. Kung kaya kong bayaran ng 500,000 ang aking impound para lahat malinis, yun ay kanilang aayusin na parang walang nangyari sa aking impound. Pagdating sa legal, natatabunan na naman ang dokumento ko dahil si Jeff tumatanggap ng pera against sa isang corporation din na nagtatayo na kalaban ng aking corporation na nagpapatakbo ng kolorom. Sa Viber message na ipinadala ni Jeff sa UNTV News, sinabi nito na saka na lamang siya magpapa-interview upang ipahayag ang kanyang panig. Hataw Balita. Programa ng pamahalaang panlalawigan ng Bataan na One Bataan Seal of Healthy Barangay muling kinilala sa katatapos na Galing Pook Awards 2023. Si Melanio Aquino humahataw. Hataw Balita. Muling pinarangalan sa katatapos na Galing Pook Awards 2023 sa Pasay City kahapon, October 12, ang programang One Bataan Seal of Healthy Barangay ng pamahalaang panlalawigan ng Bataan. Layo ng Galing Pook Awards na pumili ng mga natatanging programa mula sa iba't ibang local government sa buong bansa na dumadaan sa masusing pagsusuri ng selection committee base sa impact at positive result, promotion of people participation and empowerment, innovation, transferability and sustainability at efficiency ng programa upang maging modelo ng iba pang LGU sa bansa. Congratulations! One Bataan Seal of Healthy Barangay, Bataan Province. Ang One Bataan Seal of Healthy Barangay ay inisyatibo ng lokal na pamahalaan ng Bataan na naglalayong turuan ang mga Bataenyo na mamuhay ng maayos at malusog mula sa loob ng tahanan hanggang sa buong pamayanan upang magkaroon ng malakas na pangangatawan. Mula sa 166 entries, 17 sa mga ito ang napili upang maging finalist at 10 sa mga natatanging programa ang pinarangalan. Bukod sa One Bataan Seal of Healthy Barangay sa Bataan, ilan sa mga kinilalang 10 Outstanding Local Governance Program ng taon ang Bayawan Inland Aquaculture ng Negros Oriental. Seal of Health Governance Local Health Leadership Approach as Response from Pandemic to Super Typhoon ng Del Carmen, Surigao del Norte, ay Rise Up ng Quezon City at ang Barangay Taloot Community-Based Integrated Approach ng Argao, Cebu. Ang Seal of Healthy Barangay ay nagpakita ng kaunlaran sa patuloy na pagpapatupad nito kung saan nagbunga sa pagpapakita ng maayos na resulta sa buong probinsya ng Bataan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Bataan, Melanio Aquino, humahataw. Sugatan ng isang 62 anyos na lola matapos mabangga ng humaharurot na motorsiklo habang patawid ang kalsada sa Apali, Pampanga. Agad namang rumesponde sa aksidente ang UNTV News and Rescue Team. Si Leslie Ridem humahataw. Hataw Balita. Inabutan ng UNTV News and Rescue Team ang isang babae na nakaupo sa gilid ng kalsada na hawak ang kanyang ulo bunga ng pagkakabangga sa kanya ng isang motorsiklo sa harap ng Larlin Village sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apali, Pampanga. Mga ilang minuto na po kayo ng aksidente. Hindi po siya nawala ng malay. Sino pong nakatandaan mo? Hindi niyo po alam na nabangga kayo? Ito po. Nagagalaw niyo po. Ano po nga sa kasay natin? Para hindi na lang po. Ito po, masakit na kayo. Kinilalang biktima na si Ofelia Malamig Erea, 62 years old. May mga sugat ito sa kaliwang bahagi ng ulo, tuhod at hita na kaagad na nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team. Tumatawid sila. Ngayon, nauna yung babaeng nakatawid. Naiwan yung kasama niya.
Kaya ngayon, may biglang dumating na mabilis yung single, yun, nasalpok. Basta sinalpokan siya. Mabilis yung single. Pero maliwanag naman dito. Kung di siya mabilis, matatansya niya yung tumawid. Mabilis lang talaga. Kinilala naman ng rider ng motorsiklo na si Ryan Galang na taga San Simon, Pampanga na nagtamo naman ang sugat sa kanang siko na nilapatan ng Pangunang Lunas ng Apalit Rescue. Pagkatapos malapatan ng first aid ang mga tinamong sugat ng mga biktima, ay dinala na ang mga ito ng Apalit Rescue sa Jose Bilingad Memorial General Hospital. Samantala, gumawa naman ng kasunduan sa barangay ang biktima at ang nakabanggang motorcycle rider. Nasasagutin nito ang gasto sa pagpapaospital ng biktima hanggang sa ito ay gumaling. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Leslie Widem, Humahataw! Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng Bacoor City Police kaugnay ng natagpuang patay na lalaki sa loob ng isang sports utility vehicle sa Barangay Molino 5, Bacoor City, Cavite. Si Benedict Samson, Humahataw! Hataw Balita! Bandang alas 11 ng umaga nitong Miyerkules, October 11, nang makatanggap ng tawag ang Bacoor City Police mula sa barangay official ng Barangay Molino 5, Bacoor City, Cavite, kaugnay na natagpo ang patay sa lugar. Pagdating ng mga otoridad sa incident site, natagpuan ang bangkay ng isang lalaki sa loob ng isang sports utility vehicle o SUV na nakapark sa tapat ng isang pribadong paaralan. Kinilala ang biktima sa pangalang Dennis na natagpuan nakasadlak sa likuran ng passenger seat. Ayon sa Bacoor City Police, nai-report sa barangay ang naturang sitwasyon matapos itong aksidenteng makita ng isang concerned citizen na maghahatid ng kanyang anak sa eskwelahan. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa posibleng dahilan ng ikinamatay na naturang lalaki o ang motibo at posibleng sangkot kung ito'y isang kaso ng pamamaslang. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson, Humahataw! Hataw Balita! Arestado ang 4 na individual matapos na mahulihan ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 488,800 pesos sa isinagawang anti-illegal drugs buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera Regional Special Enforcement Team, PIDEA-CAR, Baguio at Benguet Provincial Office sa Irisville, Purok 20, Irisan, Baguio City noong Miyerkules, October 11. Kinilala ni PIDEA-CAR Regional Director Julius Padere sa mga suspect na sina Moises Legmay, may-ari ng bahay, Marjorie Bonog, Uyan, Dindo Mendoza, Mislang at Willie Ordoño Estepa. Bukod sa inihinalang shabu na tinatayang tumitimbang ng humigit kumulang sa 66 grams, nakakumpiska rin ang mga operating unit ng mga drug paraphernalia at isang Nissan sedan. Ang mga suspect ay nasa kustodiya ngayon ng PIDEA-CAR. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng mga suspect. Hataw Balita! Mahigit 330 million pesos na halaga ng iligal na droga ang sinunog ng mga otoridad sa thermal facility sa Cebu City. Si Edmond Hisola, Humahataw! Hataw Balita! Sa bisa ng utos ng korte para sa pagsira, mahigit 47.8 kilos ng shabu at 2 kilo ng marijuana at iba pang illegal substance na pawang nagkakahalaga ng 330 million pesos ang sinunog sa isang thermal facility sa Cebu City nitong Huwebes, October 12. Pinangunahan ng mga opisyal ng Philippine National Police o PNP at Philippine Drug Enforcement Agency sa Central Visayas o PIDEA-7 ang pagsira sa mga nakumpiskang illegal na droga. Tinest pa ito ng mga chemist sa PIDEA-7 bago sirain upang maalis ang mga pagdududa na pinalitan ng mga ito. Ang incinerator naman ay gumana sa buong kapasidad upang matiyakan niya na walang mga labi ng mga mapanganib na gamot ang maiiwan. Batay sa regulasyon ng Dangerous Drugs Board o DDB bilang 1 serye ng 2002, ang mapanganib na gamot at kontroladong kemikal ay kailangang sirain sa pamamagitan ng thermal destruction alinsunod sa mga naaangkop na batas o iba pang naaayon sa batas at wastong mga pamamaraan na pinahintulutan ng Dangerous Drug Board na kinonsulta sa Department of Environment and Natural Resources o DENR.
Ang thermal destruction ay paraan ng pagsira ng kemikal sa pamamagitan ng init na 1,000 degrees centigrade kung saan lahat ng mapanganib na gamot ay ganap na masisira. Sa kabuuan, kasama ng nasunog na 47.8 kilos ng shabu at 2 kilo ng marijuana, ang 5 gramo ng cocaine, 932 grams ng ephedrine, 613 milliliters ng nalbuphine at iba pang droga na nagkakahalaga ng mahigit 330 million pesos. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cebu City, Edmond Disola, Huma Hataw. Hataw Balita. Inumpirma ng Provincial Veterinary Office na kontrolado ang kaso ng African Swine Fever o ASF sa Cagayan kahit na tumataas ang bilang ng mga tinatamaan ng naturang sakit ng baboy sa mga karatig na probinsya. Ayon kay Dr. Noli Buen, Provincial Veterinarya ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan, 3 bayan lang ang may kaso ng ASF sa probinsya ngayon, partikular sa mga barangay nito kabilang ang Barangay Bagong Bayan at Malalinta, Tuao, Nangalisan, Solana at Liwan Norte, Enrile. Pinihigpit naman ang koordinasyon sa mga barangay at bayan na nasa boundary ng karatig na probinsya tulad ng Isabela, Ilocos at Kalinga. Paalala pa ni Dr. Buen na kapag may maobserba ang pananamlay o may sakit ang mga alagang baboy ay mainam umano na huwag agad katayin at ibenta bagkus ay ipagbigay alam sa Municipal Agricultural Office o sa PIBET upang masuri ito kung tinamaan ng ASF. Hataw Balita. Makatutulong sa decongestion ng dialysis patient sa Baguio City at La Trinidad, Benguet ang pagbubukas ng bagong dialysis center sa bayan ng Itogon, Benguet. Si Marvin Calas, humahataw. Hataw Balita. Kasabay ng pagbubukas ng kauna-unahang hemodialysis treatment center sa 13 munisipalidad sa Benguet, malaki rin ang may tutulong nito na mabawasan ang bulto ng mga dialysis patients sa Baguio at Benguet General Hospital. Ayon kay Benguet Governor Melchor Diclas, aabot sa mahigit 500 dialysis patients ang nagsisiksikan sa mga kalapit na dialysis center sa probinsya gaya ng Baguio City at La Trinidad, Benguet. Kasi nakikita natin na marami talagang nagda-dialysis sa Benguet. Almost ang natin is more than 500 ang nagda-dialysis. So talagang laking tulong nitong Itogon Dialysis Center kasi ilan lamang sina Mark Madalang at John Buslotan sa mahigit 100 dialysis patients sa Itogon. At bilang isang stage 5 chronic kidney disease patient, malaking tulong sa kanila ang matitipid na pamasahe at magugugol na oras dahil accessible na ngayon ang dialysis center sa kanilang lugar. Masapa kami ang lugan, apan aguray ti lugan, magpabagyo, masapulo, ta first come first serve mo ti dialysis nga papan mi. Iso nga dakal ti matipid mi nga oras kan effort. Siyempre, no ta commute ako, narigat ata. Siyempre, papanunutom ti pagpilitim. Papanunutom ti pag-check up mo. At least, adara to'y mayatan. Sa pagbubukas ng Itogon Dialysis Center, kaya nitong mapagsilbihan ang 24 na pasyente sa isang araw sa 2 shifting schedule. Maximum naman ito ang 34 patients kung kakayanin ng 3 shifting schedules. Sa naging mensahe naman ni Itogon Mayor Bernard Waclin, ang pagpapatayo ng hemodialysis center sa Itogon ay itinaguyod dahil sa malaking pangangailangan ng mga residente sa maayos na healthcare facilities. Malaki rin ang naging pasasalamat ng opisyal sa mga partner companies at mga institusyon sa kanilang mga donasyon gaya ng 12 dialysis machines mula sa Modern Healthcare Management Company at sa San Roque Power Corporation at 2 emergency vehicles naman mula sa gobyerno at sa Members Church of God International o MCGI. Dagita nga donation hami nga daw-dawatan isudat in masidig kada kami. Di nakita da di support tayo kada mo iti programa da isuda piman tinagkuha kanya. Especially Team CGI. Di na magdalang piman anya tika sa pulang mayor iti Itogon kunada. Bilang bahagi ng advokasya ng MCGI na makatulong sa mga nangangailangan, tiniyak ng grupo ang kanilang pag-abot ng tulong sa komunidad tulad ng pagpapatuloy ng medical missions sa kanilang lugar. Bilang members ng Church of God International,
sobrang nakaka-proud, talagang daman-dama mo yung gabay ng ating pagsasama-sama. Siyempre sa tulong ng Diyos, mga kapatid, sa tulong ng kapatiran, ng MCGI, kaya po natin nagagawa ito. To God be the glory. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Baguio City, Marvin Calas, humahataw. Hataw Balita. Isang maghapong outreach program ang isasagawa ngayong araw ng Biyernes ng Members Church of God International, UNTV at Police Regional Office 5 sa probinsya ng Albay. Inaasang maraming mga Bicolano ang magiging benepisyaryo sa naturang aktibidad. Si Brian Baldarahe, humahataw live! Good morning, Brian. Ano yung mga outreach program ang isasagawa ngayon ng MCGI, UNTV at PNP dyan sa Albay? Good morning, amigo. Nakatakdangang pagkalooban ng mga school material ang mga learner with special education needs dito sa Ligao City sa Albay. Ang nasabing outreach activity ay handog ng Members Church of God International o MCGI, katuwang ang UNTV News at ang Police Regional Office 5 dito sa Bicol. Amigo, aabot sa 200 estudyante o learners with special education needs mula sa Ligao West Central Elementary School at Ligao National High School ang nakatakdang pagkalooban ng mga school material ngayong araw ng Biyernes, October 13 sa pamamagitan ng MCGI Cares Program ng Members Church of God International, katuwang ang UNTV at Police Regional Office 5. Ilan sa idodonate ng MCGI at UNTV ang sensory integration materials gaya ng mga gym ball, mga mat, manipulative materials gaya ng alphabet puzzles, number puzzles, educational blocks at marami pang iba. Ang mga learner naman with special education needs sa Ligao National High School ay tatanggap ng isang TV, gas stove at mga baking utensils. Kasama rin, amigo, na idodonate ng MCGI ay ang mga hygiene kit gaya ng mga body soap, toothbrush, shampoo at marami pang iba. Bukod sa mga donasyon na ito, na ipagkakaloob ng MCGI at UNTV, isang feeding activity rin ang isasagawa ng grupo sa halos 2,000 estudyante sa naturang mga paaralan. Amigo, ang nasabing outreach program ay bahagi ng patuloy na pagtutulungan ng MCGI, UNTV at Police Regional Office 5 dito sa Bicol. Amigo, matatandaan noong nakaraang Martes sa pagbisita ni Kuya Daniel Rason na overall servant ng MCGI at CEO ng UNTV News ay dito sa siyudad ng Legazpi, isa nga sa hiniling kay Kuya Daniel itong isasagawa ngayon na outreach activity at dahil nga sa mabilis na pagtugon ay ito na agad na isasagawa ngayong araw ang isasakatuparan ngayong araw ang hiling ng ating mga kababayan dito sa siyudad ng Ligao dito sa Albay. Amigo. Oo, natatandaan ko nga, Brian, na ibalita sa atin ni Jerry Galicia na after nga nung pagsasalita ni kapatid na Daniel diyan sa Legazpi, Albay, nung Martes, nagkaroon ng conference meeting at kung saan ipinahayag nga doon ng PNP Region 5 yung ilang mga wish nila. At granted naman, sabi ni Kuya, ayon kay Jerry. At yan na pala yung isa sa kanilang mga hiniling, Brian. Yes, amigo, at isa nga sa direktiba ni Kuya Daniel Rason ay agad na maisakatuparan itong mga kahilingan ng ating mga kapulisan dito sa Bicol. Ilan lamang dito, amigo, yung mga medical mission at yung mga feeding program doon sa mga remote area na isasagawa sa mga susunod na buwan dito sa rehiyon ng Bicol, amigo. Ayun. Salamat, Brian Baldarahe na nag-uulat ng live mula sa Ligao City, Albay. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Yung pang low pressure area sa bandang West Philippine Sea nasa layong 305 kilometers west ng Puerto Princesa City, Palawan. Ito'y nanatiling mababa ang tsansa na maging bagyo. Inaasahan po nating lalabas itong low pressure area sa ating PAR ngayon o bukas. At yung pong support typhoon na Sibulaben, malayo na po sa ating bansa at wala na pong direktang epekto sa ating panahon ngayong araw.
At sa ating magiging lagay na panahon ngayong araw, itong northern portion ng Palawan at kasama na rin ang Occidental Mindoro ay magiging o makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Samantala, itong lalabing bahagi ng Luzon kasama Metro Manila ay makakaranas po ng maganda at maliwas sa panahon, maliban lang po sa mga isolated na mga pag-ulan dahil pa rin sa localized thunderstorm. Dapat tayo sa Visayas at Mindanao, inaasahan pa rin natin na magiging maganda at maliwas sa panahon, kung saan ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Pero may tsansa pa rin ng mga localized thunderstorm sa bandang hapon o gabi. Sa ating lagay ng ating mga karagatan, doon po sa mga Northern Luzon ay inaasahan po natin na magiging moderate to rough seas ngayong araw. At sa ibang dako ng ating bansa ay magiging slight to moderate seas. Kaya safe naman pong pumalaot ating mga kababayan. Konting pag-ingat lang po dahil may mga inaasahan pa rin tayong mga thunderstorm sa bandang hapon o gabi. Ang araw po sisikat sa ganap na 5:47 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 5:38 ng hapon. Yan po si Alzar Aurelio, weather specialist ng Pag-asa. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Samantala, isang panalo na lang ang kailangan ng AFP para tanghaling kampiyon sa kauna-unahang season ng UNTV Volleyball League. Sa Game 1 ng Final Series kahapon, tinalo ng Lady Gunners ang Senate Lady Defenders sa 3 sunod na set. Si Rina Villamor Camara, humahataw. Hataw Balita. Nagumpisa na ang Game 1 ng Finals sa UNTV Volleyball League kung saan tampok ang wala pang talong kupunan ng AFP Lady Gunners at Senate Lady Defenders. First set pa lamang, maganda na ang ipinamalas ng dalawang kupunan. Ang Senate pinangunahan ni Kat Villegas na gumawa ng 10 puntos, samantalang para sa AFP Lady Gunners, si Joanne Bunag na nagpamalas ng 12 attack points. Ngunit dahil sa mga drop balls na ibinigay ng AFP Lady Gunners sa Senado, sila ang nakakuha ng first set sa 25-17. Sa second set, pinalitan ni Coach Roger Gorayev si Villegas nang ipasok si Grace Palabrica. Mas maraming errors ang naibigay ng Senate team kaya naman natapos din ang set sa 25-17. Pagdating sa third set, idinikit ng Senate ang laban sa tulong nila Sheila Cecilio at Villegas. Naging maganda ang palitan ng bola at mahahabang mga rallies. Ngunit dahil sa coverage errors ng Senate, nakuha pa rin ng AFP ang panalo sa 3 straight sets, 26-24. Sa kabuuan, mas maraming attack points ang pinakawalan ng Lady Gunners na umabot sa 46 kumpara sa 28 na ibigay ng Senado. Si Joanne Bunag gumawa ng 19 points para sa Lady Gunners at tinanghal na best player of the game. Abangan ang Game 2 ng final sa darating na linggo, October 15 na gaganapin sa PhilSports Arena alas 4 ng hapon. Bago ang laro, ang inaabangang Goodwill Game kung saan magkakasama ang PNP at DFA kontra sa kupunan ng Judiciary at Ombudsman. Tampok sa Goodwill Game ang mga paborito niyong collegiate players na sina March Pepito, Main Cruz, Yam Porrio, Alarmi Pesebre, JM Palarca, Barbie Tejada at Tin Bangcola. Dito na rin gaganapin ang awardings para sa tatanghaling Best Import, Best Setter, Best Open Spiker, Seasons MVP at iba pa. Kasama din sa paparangalan ang mga napiling benepisyaryo ng mga kupunan sa nag-iisang liga ng mga public servants. Cost ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Rina Villamor Camara, humahataw. Hataw Balita.
Ayan, natangbilis po ng ating oras. Salamat po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa UNTV at especially sa Hataw Balita Pilipinas. Tinalam po natin na may isa-isa. No? Salamat po sa inyo pong lahat at huwag po sana kayong magsasawa. At day 5 na po sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Mamayang alas 7 pong muli ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayo kung inaanyayahan na makisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa unang Pedro Kapitulo 3, talatang 16. Nataglay ang mabuting budhi upang sa mga bagay na salitain laban sa inyo, ay mga pahiya ang nagsisialipusta sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-13 sa buwan ng Oktubre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo Libertad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samahan nawa tayo ng Panginoon at salamat po sa Diyos.